Welcome back to my channel, Ramir Boulder. Ito po ang report. Tatlong lokal na opisyal na nanalo noong 2025 midterm election ang diniskwalipika ng Commission on Election COMELEC kasunod ng paglabas ng mga petisyon laban sa kanila. Kabilang sa mga pinatawan ng disqualification sina Kabuyao Laguna Mayor Dennis Hain dahil sa paglabag sa Omnibus Election Code. Kaugnay ng umano'y pamimili ng boto, Albay Governor Noel Rosal dahil sa material misrepresentation matapos matukoy na mayroon siyang naunang hatol ng ombudsman sa kanyang grave misconduct. Abay, mayroon ka palang hatol na delay. At Tarlac City Mayor Susan Yap sulit dahil sa issue ng residency requirements. Ayan po, ano? Tatlong lokal na opisyal diniskwalipika ng COMELEC. Well, ang Commission on Election, COMELEC ay nagdiskwalipika ng tatlong lokal na opisyal na nanalo noong midterm election dahil sa ibang kadahilanan. Ayon sa mga ulat, ang mga sumusunod na kadahilanan ay posibleng maging sanhi ng diskwalipika. Paglabag sa election laws. Ito po ang sinasabi ko sa mga tumatakbong mga kandidato. Tiyakin nyo na susunod kayo sa batas ng COMELEC dahil kapag hindi po kayo sumunod, ay may paglalagyan po kayo. Kaya nangyari sa inyo. Paglabag sa election laws, ang mga opisyal ay posibleng lumabag sa mga election laws tulad ng paglabag sa mga rules sa kampanya o pagtanggap ng mga hindi pinahintulutang kontribusyon, pagpapa pagpapalsil pagpapapalsipika ng dokumento. Ang mga opisyal ay posibleng nagpapalsipika ng mga dokumento o nagbigay ng mga maling impormasyon sa kanilang mga certificate of candidacy. Pumapasok po rito yung issue of residency mo. Ha? Hindi pagtupad sa mga kwalifikasyon. Isa pa ito. Ang mga opisyal ay posibleng hindi tumupad sa mga kwalifikasyon para sa posisyon ng kanilang hinahawakan tulad ng edad, residency o iba pang mga kinakailangan. Ito po yun, pumasok na yung isang kaso nung isa, ano? Ang pagdiskwalipika ng mga opisyal ay bahagi ng proseso ng pagtiyak na ang mga halalan ay malinis at patas. Ang COMELEC ay may kapangyarihan na magdiskwalipika ng mga kandidato o opisyal na lumabag sa mga election laws o hindi tumupad sa mga kwalifikasyon. Ayan po, ha? Yan po ang masakit na katotohanan. Ano po? Sapagkat sila, ang tatlong ito ay may nilabag na batas ng COMELEC. Mayroon po kasing batas ang COMELEC pagdating sa halalan, ano? Kaya kailangan po ninyong sumunod. Kapag hindi po kayo sumunod, ay sigurado po kayo ay madidiskwalipika. Ano? Disqualified. Okay. Uh, ang kung politika ang dahilan sa likod ng pagdiskwalipika ay then it's indeed na nakakalungkot at nagdudulot ng pag-alala sa integridad ng proseso ng halalan. Pero hindi naman po politika. Ito, hindi po sila sumunod sa alituntunin batas ng COMELEC pagdating sa halalan. Ano? Uh, Kaya yan po ang masakit na katotohanan sa
Ang dapat dito, transparency, accountability, ang susi upang mapanatili ang integridad ng ng proseso ng halalan. Kapag may transparency, nakikita ng publiko ang mga proseso at desisyon. At kapag may accountability, may mga mekanismo upang panagutin ang mga may kapangyarihan sa mga maling gawa o desisyon. Yan po ang malaking katotohanan. Ang transparency at accountability ay makakatulong upang maiwasan ang korupsyon at mga anomalya. Mapalakas ang tiwala ng publiko sa mga institusyon. Mapanatili ang kalinisan at patas na halalan. Mapanagot ang mga may kapangyarihan sa kanilang mga gawa. Yan po ang tama. Huwag po kayong lalabag sa batas ng COMELEC nang hindi po kayo ma-disqualified. Okay, hanggang dito na lang po. Huwag niyo pong kalimutang mag-like and subscribe. Thank you for watching. Don't miss our next video. Mabuhay po kayo.